Yan, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan, ha? Kaway-kaway po tayo dyan kay Mr. Harry Roque. Ha? Kaway-kaway po tayo kasi kumakaway po si General Nick Torre dito kay Mr. Harry Roque, no? Dahil po ayon po kay Boying Ying Rimulya, ayon kay Boying Ying ng DOJ, ay denied po ang asylum application ni Roque sa the Netherlands. O, di ba? Makakasayaw pa kaya si Roque nung ano ba yung sayaw ni Roque? Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Ano kaya sasabihin ni Roque ngayon, ha? Uwi, uwi, uwi. So, yun po ang latest na balita. Yan po ay hindi fake news. Yan po ay mismo galing, yung balita na yan, kay Boying Ying Rimulya, DOJ Secretary. Ano po ba yung asylum? Yan po yung isang political protection na pag sinasabi ang isang individual ay inuusig politically persecuted. So pwede po yan bigyan ng asylum ng isang bansa, no? Kaya lang yan nga po na deny. So kasi kung yan naaprubahan, magiging political refugee si Roque. Kaso nga po, yan ay deny. Ibig sabihin hindi po pinagbigyan, hindi naaprubahan. So si Roque bangag, bangag, bangag. Uwi, uwi, uwi. Mababangag po si Roque ngayon dito. Anong gagawin niya ngayon? So ang sinabi po ni Boying, si Roque daw ay nagpunta ng Germany. Mukhang doon yata mag-a-apply ng asylum. Ano naman ang chance, ano? Pero meron na pong mga pagkilos ang DOJ na i-cancel ang passport ni Roque, di ba? Bangag, bangag, bangag. Uwi, uwi, uwi. Ano po ang implication pag na-cancel yung passport ni Roque? Sinasabi po ni Boying Ying, di pwede na siyang isa lang po sa red notice ng International Criminal Police Organization. Pwede na po siyang ipa-red notice sa Interpol and eventually pwede po siyang arestuhin. Lalo na po syempre sa mga bansa na member ng Interpol, o di ba? So ano ba? Uwi, uwi, uwi na ba? Butod, butod, butod. Ano pong masasabi niyo diyan mga kabunyog, mga kababayan? Sabi naman natin, kahit naman si Panelo kasi nananawagan kay Roque, di ba? Roque, sabi ni Panelo, uwi ka na lang. Kung wala kang kasalanan, harapin mo yung kaso mo. Matatandaan po natin si Roque ay may warrant of arrest, outstanding warrant of arrest mula po sa Regional Trial Court ng Angeles City. Sa Pampanga. Ano po ang kaso? Qualified human trafficking. At yung pong kaso na yan ay non-bailable. Walang piyansa. Ibig sabihin, the moment, sa oras na maaresto si Harry Roque, ay hindi na po siya makakalaya sapagkat hindi siya pwedeng magpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Kumbagay, kulong, kulong, kulong. Ganun po yun, ha? So, Harry Roque, ano bang masasabi ko sa iyo, no? Magsisi ka na sa iyong kasalanan. Harapin mo ang iyong pananagutan, di ba? Kaysa yung, sabi nga nung mga, kahit po yung mga DDS, sabi ni yung mga ibang DDS, ikaw Harry Roque, para ka ng bata parang nasira na daw ang ulo. Yun yung ginagawa niyang mga Harry Roque dance. Bangag, bangag, bangag. Uwi, uwi, uwi. Ano ba masasabi ninyo mga kabunyog, mga kababayan? So, sabi ko naman talaga, bilog ang mundo, no? Hindi habang buhay
matatakasan mo ang iyong pananagutan. Sabi nga ni Panelo, sa bibig mismo naman kasi ni Roque, nanggagaling yung mga inaakusa laban sa kanya. May kinalaman po yung qualified human trafficking na yan doon sa involvement ni Roque sa Pogo. Ha? Pogo. Ha? Tore. Kumakaway na si General Nick Torre sa'yo, ha? Ha? Roque, balita namin, ikaw ay nasa Germany. Nako po. Isang magiging pwedeng gawin ni Roque kung ayaw niyang sumuko, magtatago po talaga siya. Parang Alice Guo talaga. Magtatago. Tago. Bakit po kailangan niya na magtago? Kasi anytime pwede siyang arestuhin ng Interpol. Ang Interpol po ay organisasyon niya ng mga police authorities sa buong mundo. Ano po yan talagang kung may wanted sa isang bansa at yung isang bansa ay member ng Interpol, pag may red notice, pwede nilang arestuhin yung wanted na yon at dalhin dun sa bansa na kailangan siyang dalhin. Kagaya nung ginawa kay Tebes, na red notice si Tebes, inaresto ng East Timor Police, dinala sa Pilipinas. So, ano po yun? Cooperation ng Interpol. Diba? Ganon din yung kay Duterte, kaya naaresto yan. Interpol din po yan. Diba, Roque? International lawyer ka naman, ano? So, yan po ang masakit na katotohanan para kay Harry Roque. Talagang magiging best friend niya si General Nick Torre. Sabi ni General Nick Torre, "Where na you? Dito na me." Uwi. Or kung ayaw umuwi ni Roque, magtatago po siya. Magtatago po kasi kung nung nakaraan ay pwede siyang magpaikot-ikot lang dyan sa Netherlands, sa Dahag, magbutod-butod dance, hindi niya na po yan magagawa. Lalo't pag na-cancel ang kanyang passport at yan nga ay na-deny ang kanyang asylum, talagang ano na po yan. Matitikman ni Roque ang ngipin ng batas. Diba? Yun lang naman tayo, sa batas tayo, proseso. Yun naman, sinasabi. Talagang si Roque may karapatang ipagtanggol sarili niya. Bakit ayaw mong umuwi, diba? Ngiwi. Kulong. Diba? Ba't ayaw umuwi ni Roque, no? Simpleng-simple lang yun. Kung wala kang kasalanan, harapin mo yung kaso mo. Pero yan, ganyan na nga ang nangyari. Wala na po yung kawala, no? Basta sabi nilang ni General Nick Torre, "Where na you? Dito na me." Ha? Yan po yan ang mga aabangan natin, ano? Nako, talaga naman saktong-sakto may assignment na naman po si PNP Chief General Nick Torre, no? O Harry Roque, ha? Hope for the best. Ha? Ano kaya magiging sayaw ni Roque pag napusasan siya, no? Iyak. So anyway, hanggang dito na lang. Ang Hilito Andres ng Taytay, maraming salamat, di ba? Nanonood sa atin, no? Tagu-taguan na si Roque, sabi ni Angelito Andres. Rico Candare, uwi. Tuntua kayo, good news ba 'yon? Oh, di ba? Sa atin lang, sa ngalan ng katotohanan, ng katarungan, di ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.